Pinakamataas sa employment rate sa bansa sa halos 18 taon ang naitala ng Philippine Statistics Authority nitong Oktubre. Pangunahing dalhin niyan ang pag-usbong ng mga negosyo tuwing holiday season. May unang balita si Sandra Aguinaldo. Abala sa kanyang trabaho bilang tindero ng Christmas tree sa Dapitan Arcade si J.M. Obispado. Lalo't malakas ang benta ngayon ng mga Christmas decor. Ang umpisa po ng trabaho ko rito is September po . First week ng September po nandito na po ako. Ang tapos po nito is December po. Hanggang December 15 po. Ang income ko po rito a day po 600 po hanggang 1,000 po. August po kami nagsisimula dito kasi yun po yung starting ng kalakasan, tapos natatapos po siya by 22 ng December. Ayon sa PSA, isa sa mga dahilan kaya dumami ang mga Pilipinong may trabaho ay dahil na rin sa pagdami ng mga negosyong may kaugnayan sa Kapaskuhan. Kita yan sa pinakabagong labor force survey ng Philippine Statistics Authority para sa buwan ng Oktubre, kung saan 95.8% ang naitalang employment rate. Pinakamataas daw yan sa loob ng halos 18 taon. Pinakamababa rin sa loob ng halos 18 taon ang unemployment rate nitong Oktubre na nasa 4.2%, kapareho noong November 2022. Kabilang sa mga industriyang nakalikha ng pinakamaraming trabaho ang wholesale and retail trade, agriculture and forestry, at accommodation and food service activities. You have bazaars opening during weekends, yung mga restaurants natin, nagdadagdag sila ng mga additional workers. So dito nakikita natin kung saan yung source ng ating increase sa employment. Pero dahil seasonal ang trabaho, ang mga tulad ni na JM at Anna May wala ng trabaho pagkatapos ng Disyembre dahil wala na ring bibili ng kanilang paninda. Si JM maghahanap daw ng ibang mapagkakakitaan para mabuhay ang kanyang mag-ina. Sumasideline po ako ng rider po. Tapos sumasideline din po ako ng online po. Bakit kailangan dalawa? Para may may panggastos po sa araw-araw. Tsaka may tatabi po ako. Si Anna May Martinez naman, inipon ang kanyang sweldo mula August hanggang ngayong December. After ng December, paano na? Doon na lang sa bahay, ma'am. May household na lang dahil may sarili kaming bahay. Umaasa naman ang National Economic and Development Authority na darami pa ang magkakatrabaho sa paghihikayat ng gobyerno ng mga investor at patuloy na infrastructure projects. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.